Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahan po natin ang ika-32 kabanata ng Jeremiah at magbabahagi ng salita ay si Pastor Joash. Ang ika-10 paghahari ni Zedekiah sa Juda. Sa libro ng Jeremiah, si Jeremiah ay naglingkod sa maraming mga hari. At sa paghahari ni Zedekiah, yun ang huling punto ng kanyang paglilingkod. Ano ang nangyari sa ika-10 taon ng paghahari ni Zedekiah? Sabi sa verse 2, ng panahong iyon, sinalakay ng hukbo ng hari ng Babylonia ang Jerusalem, si Propeta Jeremiah na may maigpit na binabantayan sa bilangguan ng palasyo. Sa ibang mga libro, sa Jeremiah 39 at sa 2 Kings 25, ang ika-9 na paghahari ni Zedekiah ay naisulat sa hanggang sa ika-11 taon ng paghahari. Naisulat po ang kanyang paghahari. Ang buong Jerusalem ay takot at hindi maunawaan ng mga tao ang propesiya ni Jeremiah. At paano nga ba ito tutugunan ng mga tao? Pagkatapos ay mababasa natin ngayon ang chapter 32. Mula chapter 30 hanggang 33, mababasa natin ang maraming magagandang mga propesiya na sila ay babalik matapos ang 70 taon, magkakaroon ng revival, at ang mga tao ay magsasaya, magdidiwang na tila ba ang kinabukasan ay napakaganda. At sa chapter 31, binasa po natin kahapon na ang Diyos ay gagawa ng bagong kasunduan at kanyang isusulat ang kanyang mga salita sa puso ng mga tao at kanyang sinabi na sila ay magiging kanyang hinirang ng mga tao at siyang kanilang Diyos. Ngunit mapapansin natin na gayong napakaganda ng propesiya ng Diyos, ang mga Israelita ay dumadanas ng mga paghihirap. Ngayon sa verse 2, sinalakay ang Jerusalem at ano ang nangyari kay Jeremiah? Siya ay binantayan sa bilangguan ng palasyo. Sinalakay ang syudad at si Jeremiah naman ay ikinulong ni Haring Zedekiah. Bakit ito ginawa ni Zedekiah? Dahil sa kanyang patuloy na pagpapahayag at pagbibigay propesiya. Ikinulong niya si Jeremiah dahil sa mga propesiya na mayroon siya para kay Zedekiah. At sa chapter 22 nga ay nakita po natin ang pagbili ng bukid sa Anatot. Ang Diyos ang nagbibigay ginhawa, kailangan lamang po nating tumugon sa kalangitan. Unang punto sa kabanatang ito, so verse 1 to 5, mababasa po natin ang kalungkutan ni Jeremiah. Ibinilanggo ni Zedekiah si Jeremiah. Paano kung ikaw si Jeremiah? Ano ang iyong mararamdaman? Maaaring magkaroon ka ng pagdududa dahil sinasabi ng Diyos na siya ay magpapadala o kaya ay kanyang ibabalik sa dating estado ang Jerusalem. Kanyang sinasabi kung gaano niya kamahal ang Jerusalem, kung paano niya sila proprotektahan, ngunit ganito ang nangyari.
Nagpatuloy ang mga gandang propesiya na nagmumula sa Diyos at naririnig ito ni Jeremiah, ngunit sa pagkakataong ito siya ay ibinalanggo. Sa verse 4, si Haring Zedekias ay hindi makakaligtas sa mga taga-Babylonia at ihaharap siya sa hari nito. Makakausap niya ito at makikita ng harap-harapan. Dadalhin siyang biyag sa Babylonia at mananatili roon hanggang sa muli ko siyang maalala. Kahit anong pakikipaglaban ang gawin ninyo, hindi kayo magtatagumpay laban sa kanila. Hindi matanggap ni Zedekiah ang propesiyang ito. Ngayon, ang Juda ay nasa digmaan. At sinasabi ni Jeremiah na hindi magiging maganda ang kahihinatnan na nun. Kung ikaw si Zedekiah, paniguradong parehong pakiramdam din ang mayroon ka dahil sinisira ni Jeremiah ang moral na mayroon ka bilang hari. Isipin na lang po natin na ang lungsod natin ay sinasalakay pagkatapos ay may ganitong salita mula sa isang propeta na ikaw ay masisira, ang syudad na ito ay masisira, paniguradong ikaw ay magagalit din. Kung kaya naman, ang naging tugon ni Zedekiah ay kanyang ibinalanggo si Jeremiah. Napakahirap ng sitwasyon ng Juda sa mga panahong iyon. Ngunit ang Diyos ay sinusubok niya ang ating pananampalataya sa ganitong paraan. Ang Diyos ay patuloy na nagbibigay ng mga pahayag kay Jeremiah. Sunod na talata, verse 6 to 15, sa pagsalakay bumili ng bukid sa Anatot ayon sa pananampalataya. Ang Diyos ay patuloy na nangungusap kay Jeremiah sa pagsalakay na ito. So verse 6, sinabi pa ni Jeremiah, itong pahayag sa akin ni Yahweh. Ito ay propesiya. Propesiya ng Diyos sa verse 7, si Hanamel na anak ng iyong amaing si Salum ay lalapit sa iyo upang ipagbili ang kanyang bukirin sa Anatot sapagkat ikaw ang malapit niyang kamag-anak at may karapatang bumili niyon. Si Hanamel ay ang kanyang pinakamalapit na kamag-anak. Kung kaya sa kanyang pagbili ng bukirin ay sinabi niya ito. At ang Anatot ay ang lugar kung saan pinanganak si Jeremiah. Sa Anatot ay mayroong bukirin at siya ay sinabihan ng Diyos na bilhin niyon dahil siyang may karapatang bumili niyon. Pinaalala ng Diyos kay Jeremiah na mangyayari ang bagay na ito. At nangyari nga ang kaganapang ito. Sa verse 8, si Hanamel ay pumunta sa akin at sinabi, bilhin mo na ang bukid ko sa Anatot at sa lupain ng Benjamin, ikaw may karapatang bumili niyon bilang pinakamalapit kong kamag-anak. Nangyari ang sinabi mismo ng Diyos. Ano po ang ibig sabihin ng siya ang may karapatan na bumili? Sa kultura po nila noong araw, mayroon po silang tinatawag na pinakamalapit na kamag-anak. At ang malapit na kamag-anak ang mayroong responsibilidad
sa tuwing may ipagbibili na bukirin. Sila ang maaaring bumili ng lupain. Halimbawa sa China o kaya sa mga lugar na mayroon tayo, sinusuguro po natin na ang lupain ay mananatili sa ating pamilya o kaya sa mga susunod na salinlahi. At ganun din ang nangyari kay Jeremiah. Ang pinakamalapit na kamag-anak ang siyang may karapatan na bumili ng lupain na mayroon ang kanilang lipi. Kung kaya naman si Hanamel na kanyang amain ay lumapit kay Jeremiah. Ito ay kakaibang pangyayari dahil ang buong Jerusalem ay sinasalakay na. At kung bibilhin niya ang lupain iyon, ang buong lupain na iyon ay maaaring mapunta lamang sa mga hentil dahil sa pagsalakay nila. Kung ikaw, si Jeremiah, magmumukhang mali ang desisyon na iyon, ang pag-i-invest sa ganitong lupain. Dahil ikaw ay magbabayad ngunit walang magiging balik. Bibilin mo ang lupain ngunit maaaring mapunta lamang ito sa mga taga-Babylon. Ngunit naritong dumating si Hanamel na pumunta kay Jeremiah tulad ng sinabi ng Diyos upang kanyang bilhin ang bukirin. Kanyang binebenta ang kanyang bukirin na nasa Anatot. Bakit niya tinitinda? Iyon ay dahil kasalukuyan na ang digmaan. Alam niya na ang lupain na iyon ay mawawalan ng halaga. Kung kaya siya ay lumapit sa pinakamalapit niyang kamag-anak na si Jeremiah at nagpupumilit na kanyang bilhin iyon. Pagdating sa mga digmaan, kailangan niyang itinda ang lupain. Kung kaya naman pumunta siya kay Jeremiah. At kung ikaw si Jeremiah, papasok ka ba sa ganitong uri ng transaksyon? Ngunit sa verse 6 at 7, paniguradong kung walang mga salitang ito ng Diyos ay hindi papasok si Jeremiah sa ganitong transaksyon. Ngunit Diyos mismo ang nagsabi kay Jeremiah na bilhin ang lupain na iyon. At mangyayari nga ang kaganapang iyon. Kailangan niyang bilhin ang bukirin. Kung kaya naman sa verse 9, kaya binili ko ang bukid ng pinsan kong si Hanamel sa halagang 17 pirasong pilak. Ibig sabihin, pinsan niya si Hanamel at kanyang binili ang bukirin na kanilang binebenta. At sa verse 10 to 12, nabanggit po dito kung paano naganap ang transaksyon. Nangyari yon sa legal na paraan. Si Jeremiah ay seryoso sa kanyang pagbili sa lupain. Siya ay lumagda ng kasulatan ng pagbili, saka ito tinaktakan. Pagkatapos ay kinuha ang kasulatan ng pagkabili, tinatakan, at ibinigay kay Baruch na anak ni Rayas at apo ni Maseyas. At sa verse 14, kanyang inilagay sa tapayan. Pagkatapos, sinabi doon na ito ang utos ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Kunin ang kasulatang ito, ang tinatakan at ang nakabukas, at ilagay mo sa isang tapayan para hindi masira agad. Ang pagbili na ito ay ginawa ayon sa pananampalataya. Maaaring matanggap nila ang lupain na ito, ngunit mangyayari pa yon matapos ang 70 taon. Kung ikaw, si Jeremiah, maaaring hindi mo ito gawin dahil mangyayari lamang
o kaya mapapasayo lamang ang lupain matapos ang 70 taon. Maaring para sa mundo, ang naging desisyon ni Jeremiah ay desisyon ng isang baliw. At sa paningin ng tao, siya ay isang traidor dahil sa uri ng mga propesiya na mayroon siya. Mga kapatid, naway magkaroon tayo ng refleksyon sa bagay na ito. Ang Diyos ba ay nangusap na sa atin at sinabihan tayo na gumawa ng isang bagay na tila hindi ka panipaniwala? Maaaring sa pagpasok mo ng Bible school ay iniwan mo ang iyong trabaho para lang makapasok sa Bible school at may mga kakilala kang nagsasabi na napaka hindi reasonable ng iyong desisyon. O kaya maaaring ikaw ay pumasok na coworker sa simbahan, pagkatapos narito darating ang iyong mga kamag-anak na nagsasabi na ang iyong desisyon ay napaka hindi reasonable. Kung tutuusin sa simbahang ito ay mayroon po tayong mga staff na hindi binabayaran ngunit handa silang maglingkod. Handa silang maglingkod na tulad ng full-time staff. Para sa paningin ng tao at paningin ng mundo ay hindi reasonable ang kanilang paglilingkod. Ngunit sa mata ng Diyos ito ay napakabuti at napakahalaga. Ngunit sa ganito mga pagkakataon, sinusubok ng Diyos ang ating mga pananampalataya. Sa ilang taon, ako po ay nagpastor ng mga kabataan. At mayroong isang kabataan na handang maglingkod at handang isuko ang kanyang buhay sa Diyos. At siya ay napaka-seryoso sa kanyang pagdidisipulo. Ako ay nakikipag-usap sa kanya at bawat linggo ay nagtatanim ako sa kanya. Nais kong makita siya na tumindig at maitatag ng Diyos. Dahil naniniwala ako na balang araw siya isang magiging disipulo. At sa aking pagpapatuloy, isang araw sinabi niya sa akin, hindi lamang ako pumupunta sa simbahang ito. Gusto ko ring pumunta sa ibang simbahan upang madisipulo doon at nais kong maglingkod doon. Ngunit patuloy akong dadalo ng iyong cell group. Pagkatapos ay nagkaroon ako ng pagdududa kung paano ko siya ididisipulo. Ngunit sinabi ng Diyos sa akin na maging tapat lamang sa pagdidisipulo, na magbigay lamang para sa mga taong nangangailangan. Kung pupunta siya sa ibang simbahan, ayos lang yun. Basta ba't pumupunta pa rin siya sa iyo, magpatuloy ka pa rin sa pagdidisipulo. Kaya ganon ang aking ginawa. At sa paglipas ng mga panahon, isang araw ay naging ganap ng mature ang taong ito at siya nga ay nagpatuloy sa paglilingkod sa ibang simbahan. Siya ay nagpaalam sa akin. Natural lamang na nagkaroon ako ng pakiramdam na siya ay lumago sa aking pagdidisipulo, ngunit ipinagpasa Diyos ko na lamang ang lahat. Noong nakaraang taon, nagkaroon kami ng retreat sa MG at nakatagpo ko muli ang lalaking ito at siya ay tatay na ngayon. Hindi namin nakita ang bawat isa ng kung ilang taon.
At ilang taon na rin ang nakalipas nang siya ay umalis. Siya ay nagpasalamat sa akin at nagbahagi sa akin. Sabi niya, long time no see, nakita ko ang iyong pagtuturo online. Ngayon, ako man din ay pastor na. Matapos ang ilang taon ay pastor na rin siya. Siya ay pastor sa isang banyagang simbahan at siya ay nagtuturo sa Ingles. Ngunit nung dinidisipulo ko siya, hindi pa maganda ang kanyang pag-i-Ingles. Ngunit ngayon ay ginagamit na siya ng Diyos sa English service. Tulad ni Jeremiah, kailangan po nating ibaba ang ating mga sarili. Maaaring makita mo lamang ang epekto nito matapos ang ilang taon, ngunit magpatuloy lamang po tayo sa pagtugon sa Diyos. Iyon ang uri ng pananampalataya na mayroon si Jeremiah. Ikatlong parte, 16 to 25. Ang Diyos ay napakahusay, higit pa sa ating iniisip at nauunawaan. Si Jeremiah ay nagkaroon ng pananampalataya, ngunit mayroon din siyang mga paghirap. Sa verse 16 to 17, si Jeremiah ay nanalangin, Panginoong Yahweh, nilikha mo ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Walang bagay na mahirap para sa iyo. Walang mahirap sa iyo. Sa orihinal na konteksto, ang ibig sabihin po nito ay natural lamang sa Diyos na magkaroon ng mga kakaibang mga bagay at kamanghamanghang mga bagay. At sa Diyos, ang mga kamanghamanghang mga bagay ay nangyayari lamang ng natural, kung kaya naman ganito ang naging pagpupuri ni Jeremiah. Pinuri niya ang Diyos sa kanyang kabutihan, ang kanyang kagandahang loob sa libo-libo, Verse 18, O dakila at makapangyarihang Diyos na ang pangalan Yahweh na makapangyarihan sa lahat. 19, dakilang iyong mga panukala at kahanga-hanga ang iyong mga gawa. Nakikita mo ang ginagawa ng lahat ng tao at ginagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at gawa. Gumawa ka ng mga tanda at kababalaghan sa Ehipto at hanggang ngayon patuloy kang gumagawa ng mga kababalaghan sa Israel at sa ibang mga bansa, kaya kilala na ngayon ang iyong pangalan sa lahat ng dako. Inilabas mo sa Ehipto ang iyong bayang Israel kasabay ng mga tanda at kababalaghan. Ikaw ang umakay sa kanila sa pamamagitan ng iyong lakas at taglay na kapangyarihan. Ngunit sa verse 23, nabanggit dito ni Jeremiah ang realidad na pinasok ng iba ang lupain at sinakop. Hindi sinunod ng mga Israelita ang utos ng Diyos at namuhay ayon sa kanilang kautosan. Hindi nila tinumpad ang alinman sa mga utos ng Diyos, kaya ipinadala sa kanila ang lahat ng kapanghamakan. At sa verse 24 nga ay binanggit pa ni Jeremiah ang realidad na ang Judah ay sinalakay na ng Babylon. Ang lungsod ay mahulog sa kamay ng kaaway, matutupad na ang lahat ng sinabi ng Diyos. Ngunit ikaw ang nagutos sa akin, Panginoong Yahweh, na bilhin ko sa harapan ng mga saksi ang bukirin. Bagaman ang lungsod na ito ay naibigay sa mga taga-Babylonia. Ito ang pagsubok na kinakaharap ni Jeremiah.
Ayon sa pananampalataya, kanyang binili ang bukirin sa Anatot, ngunit sa loob niya ay naroon pa rin ang paghihirap. Nais ng Diyos na bumili siya ng bukirin na kalaunan ay maisusuko lang din naman sa mga taga-Babylonia. Ito ang tunay na panalangin ni Jeremiah. Totoong kamangha-manghang Diyos ang Panginoon, ngunit mayroon din siyang mga pagdududa. Ngunit pinili niyang ibuhos ang kanyang nadarama sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang ginagawa, siya ay tumugon ayon sa pananampalataya, ngunit mayroon din siyang mga pagsubok. At patuloy siyang nanalangin sa Diyos, patuloy na nagpuri sa Diyos. Mga kapatid, sa iyong mga buhay ngayon, alam mo na ang Diyos ay may mga pangako sa iyong buhay. Alam mo na ikaw ay lumalakad sa pangako ng Diyos. Maaaring ibinaba mo na o kaya isinuko mo na ang lahat, ngunit naroon pa rin ang pagsubok o kaya paghihirap para sa iyo. Sa mga cell leader, maaaring marami na kayong binigay, ngunit nahihirapan pa rin kayo pagdating sa pagdidisipulo. Sa atin pong pagsunod sa Diyos, alam nyo na nagkaroon kayo ng kabayaran para dito. Alam ninyo na ang Diyos ay mabuting Diyos, ngunit sa realidad ay may mga bagay na hindi pa rin kayo hindi nyo maunawaan. Dahil sa realidad ay nakikita ninyo ang taggutom, at sa realidad ay alam ninyo kung ano ang inyong mga isinuko at ibinigay. Pagkatapos ay hindi mo matanggap agad ang kabayaran nito. Pinaniniwalaan mo ang pagtatanim ng punong ng buhay sa maraming mga lugar sa loob ng 52 na taon. Sinasabi ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng maraming mga kamangha-manghang mga bagay na gagawin ito ng Diyos, ngunit matapos ang ilang taon, maaring magkaroon po tayo ng mga pagdududa. Sinasabi natin na oo, ang pangitaing ito ay para sa Season 1, ngunit tayo po ba ay nagdududa? Maaring naroon na sinasabi natin na wala naman tayong paki pagdating sa pangitain na yon. Tayo po ba ay magiging parte ng pangitain na ito? At sa realidad nga, sa ating pagsunod sa Diyos ay may mga ganito po tayong mga pagdududa at paghihirap. Tulad ni Jeremiah. Maring ipinapanalangin mo ang iyong lungsod, ang Hong Kong, o kaya ang mga kabataan sa lugar na ito ay magtitipon upang purihin ang Diyos, ngunit matapos ang ilang taon na hindi pa ito nangyayari ay naroon lumalabas ang mga pagdududa. Ngunit magpatuloy lamang po tayo sa pagsunod sa Diyos ayon sa pananampalataya, dahil ang Diyos ay nangungusap at tutugon sa bawat niyang mga pangako. Sunod na talata ay sa verse 26 hanggang 44. Ang Diyos ay nangusap at tumugon kay Jeremiah. Verse 27, Ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao, walang bagay na mahirap para sa akin. Ako ang Diyos ng lahat. Ako ay naghahari sa lahat. Walang bagay na mahirap para sa akin. Verse 28, ibibigay ko sa sundalo ni Haring Nebuchadnezzar ng Babyloniang lungsod na ito. Ito ay papasukin ng hukbo niya at susunugin, kasamang matutupak ang mga bagay ng mga taong kinapupuotan ko, sapagkat ang mga bubungan nila ay ginamit na sunugan ng insenso para kay Baal, at dito rin ibinubuhos ang mga alak na handog sa ibang Diyos.
Ang Diyos ng lahat. Verse 36. Kaya nga sinabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, kay Jeremiah, ipahayag mo na ang lungsod na ito ay ibibigay sa kamay ng hari ng Babylonia. Ang Diyos ay tumugon sa panalangin ni Jeremiah na magkakaroon ng digmaan, gutom at salot. Ngunit makikita po natin sa verse 38 na sinabi pa rin ng Diyos dito na ang Judah o Israel ay kanyang magiging bayan at siya ang kanilang magiging Diyos. Ito na ang ika-4 na pagkakataon na nabanggit ang mga salitang ito. Na kahit sa kabila ng galit na dinudulot ng mga Israelita sa Diyos, naroon pa rin ang kanyang mga pangako. Magkakaisa sila ng puso at layunin sa pagsunod sa akin para sa kanilang kabutihan at ng kanilang mga anak. Mayroong panahon ng pagtatanim, ng pagtatanggal. At dito nga sinasabi ng Diyos na ang panahon ng pagtatanim ay paniguradong mangyayari ayon sa pangako ng Diyos. Itatanim ng Diyos ang simbahang ito dahil mayroon pa rin mga tao na nananampalataya sa Kanya. Sa verse 43, muling magbebentahan ng mga bukirin sa lupaing ito na ngayon wala nang nanirahan kahit tao o hayop. At nasa kamay ng mga taga-Babylonia. Ang mga kasunduan na nilagay sa tapayan ay maibabalik at magaganap. Ano ang sinasabi po nito? Sinasabi ng Diyos na mayroong panahon ng pagtatanim at kanyang itatanim muli ang kanyang mga hinirang na bayan, hinirang na tao. Ang mga taong may banal na takot sa Diyos ay susunod sa Kanya ayon sa pananampalataya. Maaari ngayon ay sumusunod ka sa Diyos ng hindi buong puso at hindi mo nauunawaan kung ano man ang mga ipinapahayag ng Diyos. Ngunit sinasabi ng Diyos na totoo ang mga bagay na ito. Tayo ay dapat na maging tao na may banal na takot sa Diyos. Nagsimula na po tayo sa ating mga Day of Atonement services. Paano po tayo magiging tao na may banal na takot sa Diyos? Tayo po ay dapat na manumbalik at maging determinado na magkaroon ng banal na takot sa Diyos. Kung mayroong mga taong may banal na takot sa Diyos, namumuhay ayon sa katuwiran, at ito pang mga uri ng tao na nakikinig at sumusunod sa mga salita ng Diyos at tumutugon sa Kanya ng may pananampalataya. Ito pong mga taong isinusulat ang salita ng Diyos sa kanilang mga puso. At ang Torah ay hinahayaang mamalagi sa kanilang mga puso.
Naway gamitin ng Diyos ang atin pong mga buhay. Sa araw po ng pagsisisi sa mga kasalanan, magkaroon po tayo ng banal na takot sa Diyos, paniwalaan natin ang Diyos. Siya ang magbibigay sa atin ng kaginhawaan, at kung ano man ang iyong bibigay sa mga susunod na araw, makikita mo na ang revival at ang muling pagbabalik ay mangyayari. Atin pong purihin ang Diyos. Tayo po ay tumindig, tumayo, purihin po natin ang Panginoon. Panginoon, tinawag mo kami upang magkaroon ng banal na takot sa iyo. Kahit sa mga paghihirap, naniniwala kami na ikaw ang Diyos na gagabay sa amin, walang mahirap sa iyo.
Panginoon, tinataas namin ang aming mga kamay at binibigay sa iyo ang aming mga pasasalamat. Ibigay po natin sa Diyos ang ating mga pasasalamat. Ikaw ay Diyos ng mga himala. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Sa aming pakikipag-ugnayan sa iyo, ang aming buhay ay makakaranas ng maraming mga himala. Pinupuri ka namin at sinasamba dahil ikaw ang Diyos ng lahat. At sa iyong pangalan, kami ay naligtas, kami ay nakatanggap ng tulong. Pinatawad mo ang aming mga kasalanan at pinago ang aming mga buhay. Nais namin, O Diyos, na mabuhay sa iyong biyaya, mga kapatid. Buksan po natin ang ating mga bibig. Pasalamatan ng Diyos. Atin pong ibigay sa Diyos ang ating pasasalamat. Panginoon, maraming salamat sa iyong pag-ibig. Mahal ka namin, O Diyos. Kami ay nabubuhay sa iyong habag at biyaya at sa pamamagitan ng iyong mga himala. Mayroon kaming kalayaan at kaligayahan. Pinupuri ka namin sa ngalan ni Jesus. Maaari po nating ibahagi sa iba na sa ating paglilingkod o kaya ay pagsunod sa Diyos, siya ay gumawa ng maraming mga magagandang bagay sa ating buhay. Maaari po kayong humanap ng kapareha. Maaari po ninyong sabihin kung paano sa buhay ninyo ay ibinaba ninyong iyong sarili o kaya paano tinugunan ng Diyos ang inyong mga panalangin o kaya mga magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa inyong buhay. Oo, naalala po natin ang magandang bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay at tayo ay magpasalamat sa Diyos.
Panginoon, pinupupurihan kita ay kamangha-manghang Diyos. 2 linggo na ang nakalilipas. Sa pamamagitan ng iyong habag at biyaya sa aming pupunta sa Mount Sinai, ako ay nakaakyat doon at nakabalik dahil sa iyong habag at biyaya. Para sa marami, iyon ay ordinaryong bagay lamang, ngunit ilang taon na ang nakalipas nang ako'y magkaroon ng cancer. Ngunit Diyos, ikaw ay kahanga-hanga. Dahil sa iyong habag at biyaya, ako ay iyong pinalakas. Panginoon, maraming salamat. Matapos kitang makilala, matapos ang 7 taon, nag-udyok ka sa akin na ibenta ang aking bahay. Pagkatapos ay pumasok sa Bible School. Napakahirap ng bagay na yon para sa akin. Ngunit sa aking pagbabalik tanaw, napakahirap ng desisyon na iyon. Malaking halaga ng pera ang nawala sa akin. Ngunit ginawa ko pa rin iyon. Binenta ko ang aking bahay. Ngunit ngayon ako ay nagpapasalamat dahil binigyan mo ako ng higit pa sa aking inaasahan at inaasam. Pinapupurihan kita, O Diyos. Panginoon, wala kang katulad, walang Diyos na tulad mo. Iyong binibigay sa amin ng mga bagay na higit pa sa aming inaasahan at inaasam. Marami kaming nais na ipagpasalamat sa iyo, ngunit may mga bagay din kaming kinakaharap kung saan kami nahihirapan. Ngunit sa pagkakataong ito, kung ikaw ay humihingi sa Diyos ng kalakasan at inuudyok ka ng Diyos na gumawa ng isang bagay na tila napakahirap at naroon ang iyong pagtatanong kung ikaw ba ay tutugon, maaaring ito ay may kinalaman sa iyong ugnayan, sa iyong minamahal, sa iyong mga kapamilya. Sa paglalagay po natin ang ating kamay sa ating mga puso, Panginoon, naway palakasin mo kami. At ipakita mo sa amin, O Diyos, ang iyong kalooban. Panginoon, tinawag mo kami sa ganitong paraan. At sa aming paglalagay ng aming kamay sa aming mga puso, amin pong dinedeklara sa iyo na ang nais namin ay ang sumunod sa iyo, manumbalik sa iyo. At iyong gagawin maging ang mga imposibleng bagay sa aming mga buhay. Sa iyong pangalan, O Diyos, aming dinedeklara na kami iyong palakasin at bigyan ng pananampalataya. Sa aming pamilya, sa aming mga trabaho, sa aming araw-araw na buhay, kami ay susunod sa iyo. At kami ay gagawa ng mga desisyon na nagbibigay tuwa sa iyo. Panginoon, kami ay aming sinusuko ang lahat dahil ikaw ang Diyos na gagawa ng mga kamanghamang bagay sa aming buhay. Sa ating paglalagay ng ating kamay sa ating puso, maging ang Diyos ay nilalagay niya ang kamay sa ating puso, atin pong ideklara ang sinabi sa verse 17. Atin pong
Ipanalangin ang ating mga sarili at gamitin ang verse 17. Panginoong Yahweh, nilikha mo ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, walang bagay na mahirap para sa iyo. Sabihin po natin sa Diyos na walang mahirap sa Kanya. Isuko natin ang lahat ng mga paghihirap na mayroon tayo dahil alam natin na walang mahirap sa Diyos. Panginoon, maraming salamat. Ngayon ay holiday, ngunit mayroon kami mga kapatiran na narito dumudulog sa iyo. At isinusuko ang lahat ng mga paghihirap, pagsubok sa iyo. Alam namin, O Diyos, na tutugunan mo kami. Panginoon, ngayon pinili mo ang bawat isa sa amin. Nais mo, O Diyos, nahirangin kami bilang iyong mga tao, tulad ng iyong sinabi sa verse 38 hanggang 41. Ito ang iyong mga pangako para sa amin. Mga kapatid, para po sa ating iglesia, ang ating simbahan ay magiging simbahan na may banal na takot sa Diyos at may pananampalataya. Ngayon ay araw po ng pagsisisi sa mga kasalanan, Day of Atonement services. Magsisimula po ito ngayong gabi, bukas ng alas 2 at alas 5 ng hapon. Atin pong pagpalain ng ating mga kapatid at isuko po natin sa Diyos ang lahat. Atin pong ipanalangin ang ating iglesia sa atin pong pagpasok sa araw ng pagsisisi sa mga kasalanan. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga pangako. Kami ang iyong mga hinirang na tao at ikaw ang aming Diyos. Kami ay magkakaroon ng isang puso at isang daan na tatahakin. Kami at ang aming mga anak ay magkakaroon ng kapayapaan. Maraming salamat sa iyong walang hanggang kasunduan. Ikaw ay hindi lalayo sa amin. Bigyan mo kami, O Diyos, ng puso na may banal na takot sa iyo.
Sa ngalan ng Panginoong Hesus ay hindi po tayo lalayo sa Diyos sa araw na ito ng pagsisisi sa mga kasalanan. Panginoon, aming sinusuko ang lahat sa iyo. Amin pong tinatanggap ang iyong habag, biyaya, mga pangako, at sa linggo nga Panginoon ay amin pong ibibigay ang aming pasasalamat sa iyo. At sa dadating na linggo ay 6 na mga bus ay magpapahayag ng salita ng Diyos, at sa mga susunod na araw ay magkakaroon ng kanilang pag-e-ensayo para sa musical. At alam namin, O Diyos, na ang musical na ito ay gagamitin mo upang maipahayag ang iyong salita at ang iyong kaligtasan. Panginoon, aming itinataas sa iyo ang bus evangelism. Panginoon, sa pamamagitan ng pagpupuri at ng lahat ng mga bagay na aming gagawin dito, alam po namin, O Diyos, ng iyong kaligtasan ay maipapahayag sa lahat. Panginoon, amin din pong inaabangan ang selebrasyon ng Sukot, at alam namin, O Diyos, ang musical na meron kami o na magaganap ay magpapahayag ng kaligtasan mo, at pupurihin ka namin, O Diyos, sa lahat ng mga ito. Kung ikaw ay pinanganak mula January hanggang June, ipanalangin ng Hong Kong, $180,000 na mga kakatao ang umalis sa Hong Kong. At 170,000 naman ang dumating sa Hong Kong. At kung ikaw naman ay pinanganak sa mula July hanggang December, panalangin ang Israel dahil ang digmaan doon ay patuloy pa rin nangyayari. Ipanalangin natin na mangyari ang pangako ng Diyos para sa Israel. Panginoon, pinapasalamatan ka namin. May mga taong lumisan sa Hong Kong, ngunit mayroon ding mga taong nanatili dito. At pinili mo kami, O Diyos. Alam namin na pinili mo ang lugar na ito. Alam namin, O Diyos, na makikita namin ang revival sa lugar na ito. Panginoon, pinapasalamatan ka namin. Kami ay bibigyan mo ng habag at biyaya, at kami ay magdiriwang. At amin din pong ipinapanalangin ng Israel naway matapos na ang mga hidwaan, mga digmaan sa lugar na ito. Bigyan mo kami, O Diyos, ng puso na may banal na takot sa iyo. Naway ideklara ng lahat na ikaw ang tagapagligtas, ikaw ang Mesaya. Sa ngalan ng Panginoong Hesus ay akin pong pinagpapala ang bawat isa, ang bawat kapatiran, iyong maranasan ang kamanghamanghang mga gawa ng Diyos. Na higit pa sa iyong pagrarason, higit pa sa iyong nauunawaan. Ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa iyo ay higit pa sa iyong inaasahan. Walang tengang nakarinig o kaya'y matang nakatingin. Sa ngalan ng Panginoong Hesus,
magkaroon ka ng pananampalataya sa Diyos at banal na takot sa Diyos at iyong makikita ang kamanghamanghang mga bagay na ginagawa ng Diyos. Kahit saan ka man mapunta ay naroon ang habag at biyaya ng Diyos. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, sa iyong makikita mo ang pagbabalik ng iyong pamilya sa Diyos, maging ang lugar na ito. At ang pangitain ng pagtatanim ng puno ng buhay sa maraming mga lugar ay mapapangyari, ating pinagpapala maging ang simbahang ito, ang pangitain ng pagtatanim ng puno ng buhay. At sa kahit saan mang panig ng mundo ay titindig at maitatagtag ang hinirang na tao ng Diyos. Ang lahat ay mamumuhay sa kapayapaan, sa kasaganaan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.